Dahil nga sa napapansin na nga ni Lynette ang kakaibang pag-alaga nitong si Lindon dito kay Annalyn, ay hindi nga niya maiwasang tanungin ang binata kung may pagtingin ba siya sa kanyang anak. Hindi naman siya nagagalit, ngunit nais niyang malaman ang katotohanan. Sabalit itong si Lindon ay todo deny lamang, hindi niya sasabihin ang katotohanan na unti-unti na ngang nahulog ang kanyang loob dito kay Annalyn. Batid nga ni Lynette na hindi masabi ni Lindon ng diretso sa kanya, kaya naman sinabi na lang niya rito na nagpapasalamat siya dahil merong isang mabuting kaibigan itong si Annalyn na handang dumamay sa kanya at laging nandyan sa oras nga ng kanyang kailangan niya ito. Sa kabilang banda, nais na talagang mahuli nila RJ ito nga si Moira, kaya naman todo ang paghahanap nila kung saan-saan na nga sila nakakarating. Ngunit sa lawak ba naman ng Japan, makikita ba nila ng tuluyan itong si Moira kung matindi ang alam nito sa pagtatago? At meron pang spy na nag-aalaro sa kanya kung ang kanyang anak na si Zoe. Agad nga silang nagkita at dito nga yung sinabi ni Moira na gagawa sila ng panibagong buhay at isasama niya si Zoe sa kanyang paglisan. Sinabi niya rito na iwan na ang kanyang buhay sa Pilipinas. Magsimula sila ng panibagong buhay, silang dalawang mag-ina. Ngunit tumanggi nga itong si Zoe dahil hindi niya magawang iwan ang buhay niya sa Pilipinas. Sabi ni Moira na nagkagulo-gulo na nga ang lahat. Ngayong alam na nila na si Moira ang may pakana ng pagdugot kay Lolo Pepe, ay hindi na rin na malayong matutuklasan din nila ang ginawa nga nitong si Zoe. Kaya naman itong si Moira ay nagpanigurado na sa kanyang anak. Agad na rin siyang pinagawa ng bagong passport at bagong identity sa kakilala niyang Shimushi. Nasama na kaya si Zoe sa kanyang ina at nang matakasan na nga ng tuluyan ang ginawa niya kay Lolo Pepe, kung saan siya ang dahilan kung bakit ito nahulog sa hagdan at nakoma nga hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nagising. Nating si Zoe ay sobrang nahihirapan na rin sa kanyang sitwasyon dahil animoy nakalutang siya sa tubig na nasa gitna at walang makakapitan dahil itong kanyang ina ay siya ring nagtutulak sa kanya sa kapahamakan. Kabilang banda, napagod nga itong mag-anak na si Annalyn at si Lynette sa paghahanap dito kay Moira. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila ito matatagpuan. Paikot-ikot na nga sila sa bansang iyon. Hanggang sa maisipan na nga ni Lindon, total naroon na rin sila sa gitnang Nagoya, nais niya na kumain na muna sila at magsalo-salo upang makapagpahinga naman saglit. Enjoy na nga lang nila ang paghahanap nila sa bansang iyon. Samantala, nung makapunta nga sila sa Wishing Temple, napansin nga ni Annalyn itong si Zoe na tela nagmumukmuk at tahimik na tahimik. Kaya naman sinabihan niya ito na kung gusto niya ay mag-wish siya dahil nasa tapat nga sila ng Wishing Temple at makakatulungin sa kanya kung meron naman siyang pinagdadaanan. Naman nag-wish itong si Zoe. Sinabi niya rito kay Annalyn na I wish that my trouble should be gone. Ngunit ang masama ron ay kasama siya sa trouble na iyon. Kabilang banda, tumatawag na nga itong si Mushi na kailangan na ngang umalis ni Moira. Subalit hindi mapakali si Moira at hindi siya pwedeng umalis hanggat hindi niya kasama si Zoe. Hindi umano niya iiwan ang kanyang anak sa Pilipinas. Dahil nangangamba siya na baka malaman din ang pinagagawa nga niya doon sa matanda. Sinabi nga ni Mushi na kailangan na niyang kumilos agad, huwag na niyang antayin na makita pa siya ng mga kapulisan. Sasama na nga kaya si Zoe sa kanyang ina upang matakasan ang kasalanan na kanilang ginawa. Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit at tagpo na abot kamay ang pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you!